Isang lihim na mensahe na revolusyonaryo at erehe, hinahamon ang simbahang Katolika at mga makapangyarihan noon. Isang makapangyarihang mensahe na maaring baguhin ang ating kaalaman at paniniwala. Isipin nyo, lahat ito ay nakatago sa isa sa pinakatanyag na obra sa sining, Ang Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci. Sa pagdaan ng mga siglo, ang obrang ito ay umakit ng atensyon ng mga siyentipiko at iskular sa buong mundo at, gaya ng alam ng marami, nagpasimula ito ng teorya, spekulasyon at misteryo. Pero ano nga ba ang totoo sa lahat ng ito? Talaga bang may nakatagong mensahe? Kung meron na, ano ang gustong ipahiwatig ni Leonardo da Vinci kaya tinago niya ito sa lahat? Ngayon ay maglalakbay tayo sa isang pambihirang paglalakbay, isang pakikipagsapalaran na magdadala sa atin upang tuklasin ang nakatagong kahulugan sa likod ng iconic na likhang sining na ito. Upang linawin ang misteryosong mensahe ni Leonardo, susuriin natin ang sinaunang dokumento at pambihirang patotoo na magpapasiklab ng inyong kuryosidad. Sige, bago tayo magpatuloy, gaya ng lagi naming ginagawa, pinaalalahanan namin kayo na mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na video. Para lubos nating maunawaan ang paglalakbay na gagawin natin ngayon, magsimula tayo sa simula sa pamamagitan ng pagsagot sa isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang isang tsenakolo? Ang mga tsenakolo ay artistikong paglalarawan ng huling hapunan mula sa Ebanghelyo kung saan nagsalo si Hesukristo ng Paskua kasama ang mga apostol bago ang kanyang pagdurusa. Sa sandaling ito, inihayag ni Jesus ang pantataksil ng alagad at itinatag ang Eukaristya, isang mahalagang pangyayari sa Kristyanismo. Ang tsenakolo ay mula sa Latin na tsenaculum, ibig sabihin ay silid kainan o mataas na silid tulad ng lugar ng huling hapunan. Makikita ang mahahalagang paglalarawan ng huling hapunan sa mga refektoryo ng kumbento at monasteryo, mga silid kainan ng mga relihiyoso. Ang paglalagay ng huling hapunan dito ay may malalim na simbolikong ibig sabihin. Habang kumakain, hinihikayat ang mga monge na magnilay sa Eucharistia at kahalagahan ng pagkakapatiran, inaalala ang pagbabahagi ni Jesus sa mga apostol. Sa refektoryo ng kumbento ng Santa Maria delle Grazie sa Milan, matatagpuan ang pinakasikat na senakolo, ang huling hapunan ni Leonardo da Vinci, isa sa pinaka-iconic na obra sa kasaysayan dell'arte. Si Leonardo da Vinci ay gumamit ng kakaibang teknik sa pagpinta ng obrang ito na iba sa karaniwang fresko noon. Ang mga fresko ay karaniwang ipinipinta sa basang plaster upang ang mga pigment ay dumikit sa mamasa-masang ibabaw at masiguro ang mas matagal na tibay sa paglipas ng panahon. Di akma ang teknik na ito kay Leonardo na gustong lumika ng eksenang may detalye, anino at lalim, mga bagay na di makuha sa mabilisang paraan. Dahil dito, noong 1495 nagpasya si Leonardo na subukan ang isang pinaghalong teknik. Imbes gumamit ng tradisyonal na fresko, ipininta niya ito sa tuyong plaster. Gumamit siya ng halo ng tempera at langis na inapply sa gesong inihanda niya sa pader. Ang teknik na ito ay nagpadali sa kanyang mahinahong pantatrabaho, pagdaragdag ng masinsinang detalye at paglika ng malalambot na gradasyon na tugma sa kanyang makabagong estilo at sa kanyang siyentipikong pagtingin sa liwanag at lalim. Sa kasamaang palad, naging hadlang sa pagpepreserba ng obra ang pagpiling ito. Dahil tuyo ang cluster, hindi matibay dumikit ang pigment sa pader kumpara sa tradisyonal na fresko. Dahil dito, naging sensitibo ang pintura sa kahalumigmigan at pagbabago ng kapaligiran. Ilang taon matapos, nagsimulang masira ang huling hapunan. May mga bahagi ng pintura na natatanggal at kumukupas. Si Vasari, na bumisita sa refektoryo noong 1500 at 50 kaya mahigit 50 taon lang matapos itong gawin, ay ganito inilarawan ang kanyang nakita. Si Leonardo ay nagtrabaho sa Milano para sa mga mongge ng Santa Maria delle Grazie at natapos niya ang kahangahangang huling hapunan sa pamamagitan ng pagsisikap at pag-aaral. At tunay ngang napakaganda nito dahil sa kasiglahan at makulit na kilos ng mga figura ay hindi na ito mahihigitan pa. Dahil hindi angkop ang kanyang paraan sa fresko, ginamit niya ang langis sa pader. Dahil hindi niya ginamit ang tamang paraan ng afresko, tuluyang nasira ang likhang sining at ang natira ay malabong mansa. Ilang taon lang matapos gawin, ang likhang sining ni Leonardo ay labis nang nasira. Maraming pagtatangkang mapanatili ito sa pagdaan ng panahon, ngunit ang iba ay lalo pang nakasira sa likhang sining. Dagdag pa, ang kumbento ay nakaranas ng malalalang pangyayari sa kasaysayan nito.
Halimbawa, noong panahong Napoleoniko sa dulo ng ika-18 siglo, sinakop ng mga tropang Pranses ang kumbento at ginawang. Ikinuwento niyang ginawang kuwadra ng mga sundalo ang silid at hindi na protektahan ng pinta sa kanilang mga gawain. May patoto na naglalarawan kung paano ginamit ng ilang sundalo ang pader na may pinta bilang libangan tulad ng paghahagis ng bato at pag-ensayo ng pagbaril. Ang ganitong mapaminsalang pagtrato ay lalo pang nagpalala sa kalagayan ng pagpapanatili ng obra na noon ay delikado na. Ngunit pinakamalaking banta ay naranasan noong ikalawang digmaang pandigdig ng bombahin ang Milan. Tinamaan ng bomba ang refektoryo at nasira ang malaking bahagi ng gusali. Ang pader kung saan nakapinta ang huling hapunan ay naligtas lamang dahil itinayo ang isang harang ng mga sako ng buhangin bilang proteksyon na siyang nagpalambot sa epekto ng mga pagsabog. Sa maikling buod ng kasaysayan, madaling isipin kung paano nasira ang obra ni Leonardo sa mga siglo. Idadag pa ang pinsalang dulot ng tehnik sa pagpipinta, madaling makita kung paano nagbago ang obra. Sa paglipas ng mga bukod pa rito, tulad ng nabanggit, may mga restorasyon din na ginawa sa paglipas ng mga taon na minsan ay mas nakasira kaysa nakatulong. Ngunit hindi natin ito palalawigin. Mahalagang tandaan na mula 1,978 hanggang 1,979 sumailalim ang obra sa pinakamahalagang restorasyon nito upang maisalba ang mga bahagi na maaari pang ibalik. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamahusay na kompromiso sa pagpapanumbalik ng obra at paggalang sa pagiging tunay ng natira. Habang malinaw nating naalala ang ating mga napag-usapan, papasok na tayo sa pinakamisteryosong bahagi ng video na ito. Ang unang tanong na pumapasok sa isip natin ngayon ay ito. Kung maraming restorasyon ang obra ni Leonardo, paano malalaman kung alin ang tunay niyang gawa at alin ang binago ng mga restorador? Tulad ng nakita natin, ilang taon matapos gawin ang obra, lumitaw na ang mga palatandaan ng pagkasira. Gayunpaman, dahil sa tagumpay nito, maraming kopya ang ginawa at ilan ay umabot hanggang ngayon. Mas malinaw nating nakikita kung anong itsura ng pintura noong panahon ni Leonardo dahil dito. Sa pinakatapat na kopya ng orihinal, makikita ang gawa ni Giampetrino na nasa Magdalen College, Oxford. Matapos linawin ang mahahalagang punto, suriin natin ang obra ni Leonardo at ang mga palatandaan ng kanyang nakatagong mensahe. Ang unang bagay na kapansin-pansin kapag tinitingnan ang obra ni Leonardo ay ang komposisyon. Ipinakita ni Leonardo sa masiglang paraan ng sandali nang sinabi ni Jesus sa mga disipulo na may magtataksil sa kanya. Tulad ng nabanggit natin, ang mga huling hapunan ay may mahabang tradisyon. Ngunit ang ginawa ni Leonardo ay napapakita ng mga makabagong aspeto. Natukoy na natin ang unang elemento. Mukhang dinamiko ang obra, tila patuloy na umusad. Ang ikalawang elemento ay ang pagkakapwesto ni Judas, ang apostol na nagtaksil kay Jesus. Noon, si Judas ay karaniwang inilalagay sa kabilang panig ng mesa gaya ng sa huling hapunan ni Andrea del Castaño. Malawak ginagamit ang teknik na ito para bigyang diin ang pagtataksil ni Judas at ang kanyang pagkakaiba sa ibang disipulo. Si Leonardo, kung hindi man una, ay isa sa mga unang inilagay si Judas kasama ng iba pang mga apostol. Hindi niya ito inihiwalay at nakikilala natin siya dahil may hawak siyang mga perang gantimpala sa pagtataksil. Sa pagmamasid sa obra, makikita rin na hinati sa tig-3 grupo ang mga apostol na tila sumisimbolo sa Trinidad. Makikita rin natin si Jesus sa gitna, nakahiwalay sa iba na marahil sumasagisag sa kanyang pag-iisa. Ngunit isa sa mga detalye na labis na pinag-usapan ay tiyak ng braso ni Pedro na nakapwesto sa likod ng katawan. Mahigpit na hawak ni Pedro ang kutsilyo at baluktot sa hindi natural na posisyon ang kanyang kamay. Ang ikalawang detalye ay ang paglalarawan kay Juan, ang paboritong apostol ni Jesus, na sa mas malapit ang pagtingin ay tila may mga katangiang pambabae. Tulad ng alam ng marami sa inyo, marami nang naging diskusyon tungkol sa paksang ito matapos lumabas ang aklat na ang Da Vinci Code. Ngunit babalikan natin ang mahalagang isyung ito mamaya. Simulan natin sa unang elemento, ang posisyon ni Judas gamit ang pagsusuri ni Luca Zampi, isang independenteng mananaliksik na may kaakit-akit na teora. Makikita ang buong panayam niya sa Facciamo Vintage channel. Para sa interesado, ilalagay namin sa description ang mga link at sanggunian. Salamat! Si Luca Zampi ay nagsisimula sa teorya na ang kamay na may hawak ng kutsilyo ay hindi kay Pedro, kundi kay isa pang apostol, marahil kay Juan.
Hindi natin nakikita ang lalaki sa larawan dahil nakatago siya sa ilalim ng mesa, kamay lang ang kita. Ang apostol na nakaupo sa kanan ni Jesus ay hindi si Juan, kundi malamang ay si Magdalena. Para makarating sa palagay na ito, sinimulan ni Zampi sa isang detalye, ang pintuan sa ilalim ng imahe ni Hesukristo. Kung titingnan natin ang huling hapunan ni Leonardo, hindi natin maiiwasang mapansin na sa ibabang bahagi ng larawan ay mayroong balangkas ng isang pintuan. Ang pintuang ito ay wala nung ipininta ni Leonardo ang obra, kundi ginawa ito sa ibang pagkakataon. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang pintuang ito ay ginawa bandang taong 1652 at milika upang magkaroon ng direktang daanan mula sa refektoryo papunta sa kusina. Ipinakita rin ni Luca Zampi sa kanyang pagsusuri ang larawang ito gaya na makikita ninyo. È indubbiamente molto curiosa. Ang larawang ito ay kuha nung 1876 at gaya ng makikita natin, hindi pinapakita ang pintuan na dapat ay naroon dahil tulad ng nabanggit natin, ito ay ginawa nung 1652. Ang mga sumunod na larawan ng refektoryo tulad dito na marahil ay kuha sa pagitan ng taong 1900 at taong 1924 ay nagpapakita naman ng pintuan gaya ng pagkakakilala natin dito ngayon. Ayon sa mga larawang ito, ang pintuan ay mukhang hindi ginawa nung 1924 o 1652 kundi sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Pero paano ito posible? Babalikan natin mamaya kung kailan ginawa ang pintuang ito, pero bago yon, may isa pang kawili-wiling bagay na susuriin natin. Sabi ni Zampi, sa paggawa ng pintuang ito, nabura ang mahalagang detalye na may bangkito sa kabila ng mesa. Pero paano niya ito naisip? Habang inobserbahan ang mga larawan na refektoryo, napansin ni Zampi na katabi ng obra ni Leonardo ang isang obra na parang eksaktong kopya nito at matagal nang nakadisplay. Dahil sa mga pinsalang dinanas ng obra ni Leonardo sa paglipas ng panahon, nagpasya sigurong maglagay ng kopya sa tabi ng orihinal para maipakita sa mga bisita ang mas malinaw na bersyon ng obra. Ipinapakita ng larawang ito kung ano ang itsura ng silid. Sa dulo ng silid ang huling hapunan, sa kanan ang kopya ng obra ni Leonardo. Ang larawang binanggit ni Zampi ay kilalang gawa ni Andrea Solario na kinikilala ng marami bilang tapat na kopya ng orihinal. Sa pagsusuri sa larawan ng painting ni Solario, napansin ni Zampi sa liwanag at anino ang mga tila paa ng bangkito. Sa kasamaang palad, hindi na posible ang mas masusing pagsusuri dahil nawasak ang painting ng bomba na tumama sa refektoryo noong 1943. Malinaw na kung tama si Zampi at kung ang natukoy niya sa kopya ni Solario ay totoong isang bangkito, magbubukas ito ng mahahalagang katanungan. Kung walang nakaupo sa bangkito at ang 12 apostol ay nasa likod ng mesa, kanino nga ba ang bangkito? Para ba sa lalaking may dalang kutsilyo sa ilalim ng mesa? Sino ang lalaking ito? Kung si Judas ay katabi ni Pedro at ang apostol sa tabi ni Jesus ay hindi si Juan kundi si Magdalena, siguradong apostol ito, baka si Juan. Sa puntong ito, suriin natin ang pangalawang elemento, ang braso ni Pedro at ang kamay na may hawak ng kutsilyo. Dahil maraming independenteng mananaliksik ang tumutok dito, gagawa tayo ng buod ng pinakamalawak na tinatanggap na pananaw. Kung titignan ang detalye ng braso, mapapansin na hindi natural ang posisyon ng kamay at ayon sa ilang mananaliksik, hindi rin proporsyon ng braso sa katawan ni Pedro. Hindi magagawa ni Leonardo ang ganitong pagkakamali dahil alam nating masusi niyang pinag-aralan ang anatomya ng tao. Sinadya ang pagkakamali para bigyan diin ang kahalagahan ng elementong ito. Kung titingnan pa natin ang detalye ng pulsuhan at lalo na ang kulay ng balat, makikita natin na ito ay may bahagyang ibang kulay kumpara sa kamay. Ito ay dahil sa katotohanan na ang kamay ni Pedro ay nakapulupot sa pulsuhan ng kamay na may hawak ng kutsilyo at ang kamay na may hawak ng kutsilyo ay tila pagmamay-ari ng isa pang misteryosong lalaki. Ito ay humahantong sa ikatlong elemento, si Juan. Gaya ng nabanggit, ang figura ni Juan sa obra ni Leonardo ay mas mukhang babae kaysa lalaki. Ayon sa mga ebanghelyo, si Juan ay inilalarawan bilang binatang may androgynous na katangian, kakaiba sa mas panlalaking itsura ng ibang apostol. Kung titingnan pa natin ang mga kopya ng obra ni Leonardo na mas tapat sa orihinal, ang mukha ni Juan ay mas lalong mukhang pambabae. Nagiging kapansin-pansin ang pagkakahawig kapag tiningnan ang isa pang tanyag na painting ni Leonardo. Kung ikukumpara ang dalawang larawan, mahirap paniwalaang iisa lang ang tao rito.
Ang mga elementong ito ay maaring magkwento ng ibang bagay kumpara sa opisyal na bersyon, at maaari nating ibuod ang lahat ng ito sa dalawang palagay. Ayon sa mananaliksik na si Luca Zampi, maaring ikinuwento ni Leonardo da Vinci ang isang uri ng pagtataksil na iba sa ginawa ni Judas, isang mas lihim na pagtataksil na may kinalaman kay Pedro, ang tagapagtatag ng simbahang Katolika. Ayon kay Zampi, ang tunay na pagtataksil ay nasa papel ni Pedro sa pantatatag ng simbahan na inilalagay ang Diyos sa labas natin na taliwas sa ipinahayag ni Kristo. Sa apokripal na ebanghelyo ni Tomas, sinabi nga ni Jesus, Ako ang liwanag na nasa ibabaw ng lahat nila. Ako ang lahat ay nagmula sa akin, at ang lahat ay dumating sa akin. Hatiin mo ang isang piraso ng kahoy. Nandoon ako, buhatin mo ang bato, at matatagpuan mo ako roon. Kaya ang pagtataksil ni Pedro na malamang ay kasabwat ni Juan, ang lalaking pinaniniwalaang may-ari ng kamay na may hawak na kutsilyo. Ipinapakita nito kung paano nagtaksil kay Jesus ang kanyang mga paboritong apostol na siyang nagbigay hugis sa simbahang Katolika. Ayon sa ilang mananaliksik na sumunod sa interpretasyon ng nobela ni Dan Brown, may nakatagong mensahe sa pagpipinta ng huling hapunan na nagpapakita ng ibang katotohanan. Ang sentral na papel ni Maria Magdalena. Sa pagtingin sa komposisyon ng pagpipinta, binibigyang diin nila ang bakanteng V sa pagitan ni Jesus at ng figurang pinaniniwalaang si Maria Magdalena. Ang V na ito ay binibigyang kahulugan bilang isang simbolo ng sagradong pambabae at kumakatawan sa kabanalan ng prinsipyong pambabae. Ang V ay simbolo rin ng kopa o sinapupunan na sumasagisag sa pagkamayabong at pagpapatuloy. Ayon sa interpretasyong ito, sina Jesus at Maria Magdalena ay nagkaroon ng ugnayan at ang pagsasamang ito ay nagbunga ng isang supling. Ang pagkawala ng kopa sa mesa na tradisyonal na tinuturing banal na kopa ay isa pang palatandaan. Ang tunay na grail ay hindi kopa, kundi si Maria Magdalena na tinuturing na sisidlan ng lahi ni Jesus at simbolo ng kanyang espiritual at pantao na pamana. Itinutuon ng mga taga-suporta ng teoryang ito na kapag pinagsama ang salaminang imahe ng huling hapunan sa orihinal, lumilitaw ang nakakagulat na figura at detalye. Makikilala pa rin si Jesus Kristo sa gitna pero nag-iiba ang kanyang kulay. Pula halos ang kanyang kasuotan at ang kilos ng kamay niya ay mistulang simbolo ng pagbabasbas ng tinapay at alap na nagpapabago sa kahulugan ng eksena. Kaya, hindi na ito ang sandali ng pagpapahayag ni Jesus na pagtataksilan siya, kundi pagtukoy sa sakramento ng Eukaristiya. Dagdag pa, ang asul na kasuotan at ang plato sa harap ni Jesus ay parang bumubuo ng anyong kopa, na wala sa orihinal na pinta ni Leonardo. Lumipat tayo sa kaliwa ng mesa, lilitaw ang isa pang detalye na mas mahiwaga at nakakagulat. Isang figura na maraming tao ang nag-iinterpretang isang kabalyerong templaryo. Bumalik tayo sa gitna ng pinta, makikita rin natin ang isang larawan na kahawig ng isang sanggol na karga ng isa sa mga apostol. Ilan lamang ito sa mga pinaka-importanteng detalye. Marami pang mananaliksik ang nakakita ng ibang nakakaintrigang elemento, ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ito. Ito ba ay mga simpleng pagkakataon lang o resulta ng masusing at sinadyang pag-aaral ni Leonardo? Ayon sa ilang eskolar, hindi natatangi ang dobleng muka sa huling hapunan ni Leonardo dahil matatagpuan din ito sa iba pa niyang lika. Presente in molte altre opere di Leonardo. Halimbawa, sa sariling larawan niya, kapag parehong paraan ng pagsasapawang ginamit, lalabas ang mga bagong anyo. Matapos suriin ang pinakakawili-wili at tagong aspeto ng likha ni Leonardo, mahalaga ring ilahad ang opinyon ng opisyal na bersyon at pananaw ng mga nag-aalinlangan bago buodin ang ating napag-usapan. Bumalik tayo sa unang punto, ang pagbukas ng pintong may tinatagong bangkito. Ayon sa opisyal na bersyon ng gawa ni Leonardo, noong 1600, binuksan ang isang pinto na mag-uugnay sa refektoryo at kusina. Para mas maintindihan, maghanap tayo ng impormasyon sa mga makasaysayang patotoo at arkibo ng Fondo di Religione di Milano. At dito natin natagpuan ang patotoo ni Padre Domenico Pino, ang huling prayor ng Santa Maria delle Grazie na noong 1776 ay sumulat. Isang tratado ukol sa kasaysayan ng Senakolo na naglalaman ng mahahalagang balita mula sa arkibo ng kumbento, kabilang ang pagbubukas ng pinto sa ilalim ng Senakolo noong 1652.
Nangyari ito bandang taong 1652. At ito ay tiyak na makikita sa mga resibo ng mga karpintero at iba pang mga manggagawa na nagtrabaho sa refektoryo para sa tinukoy na layunin, na hanggang ngayon ay matatagpuan pa rin sa arkibo ng kumbento. Kung ito ay nagmula ilang taon bago ang petsang binanggit ng prayor, ang dokumento ay, sa nayon, ang nag-iisang ganito, at maaring marahil magmungkahi ng isang petsang malapit dito. Alla porta sottostante l'ultima cena. Halos nabura na ang obrang matagal nang ipininta sa pader. Dahil hindi ito pinansin ng mga padre, wala silang malasakit. Upang palakihin ang pintuan, pinutol din kasama ng pader ang mga paa at binti ng figura ng tagapagligtas na nananatili sa ibabaw ng pintuang yon. Nakapagtatakang isipin na nagdesisyong sirain ng mga monghe ang obra ni Leonardo nang buksan nila ang pintuan. Kung totoo man na ang aksyong ito ay tila makatwiran dahil ang huling hapunan ay nasa matinding pagkasira, totoo rin na ito ay isang obra na nagkaroon ng malaking tagumpay at kahit ano paman, ito ay lalo lamang nilang nasira. May isa pang dapat isalang-alang. Ang mga kamakailang restorasyon ay nagtaas ng sahig ng silid na noong una ay ilang metro pa ang baba. Kaya maaaring itanong kung talagang kinakailangan bang gumawa ng ganoong kalaking pinto at kung ang laki nito ay talagang kailangan. Kailangan ba ito para sa madaling pagdaan ng pagkain at kagamitan o may iba pa bang dahilan kung bakit ito itinayo ng ganoon? Tulad ng nabanggit, ang larawan ni Andrea Solario ay nasira sa pambobomba noong 1943 kaya hindi na ito masuri. Pero kahit na yon, hindi natin pwedeng hindi banggitin ang lahat ng ibang kopya na ginawa noon. Sa lahat ng iba pang kopyang ginawa noong kaparehong panahon ng larawan ni Solario, wala ang bangkong sinasabi ni Zampi na nakita niya sa larawan ni Solario. Maraming naisulat tungkol sa braso ni Pedro at sa kamay na may kutsilyo. May mga pag-aaral din si Leonardo tungkol sa posisyon ng braso na ito. Ayon sa mga nag-aalinlangan, pinapatunayan nito na masusing pinag-aralan ni Leonardo ang elementong ito, kaya't walang duda na iyon ay kamay ni Pedro. Ganon din na yon, ang mga kopya ng obra ni Leonardo na ginawa kalaunan ay tila kumokontra sa paniniwalang ang kamay ay pag-aari ng ibang tao. Kung sa huling hapunan ni Leonardo ay malabo ang elementong ito, marahil dahil sa restorasyon at pinsala, sa mga kopya ay malinaw na kay Pedro ang kamay na may hawak na kutsilyo. Ang figurang pambabae na iniugnay kay Juan at nakikita bilang si Maria Magdalena ay mas komplikado. Totoo, ayon sa sining at ebanghelyo, inilalarawan si Juan bilang binatang androgynous at maraming artistang nagpakita sa kanya na may malalambing at pambabaeng katangian. Marami kaming pwedeng ipakitang obra, mapauna o sumunod sa gawa ni Leonardo. Ngunit totoo rin na si Leonardo at mas malinaw pa natin itong makikita sa mga kopyang ginawa sa paglipas ng panahon ay inilalarawan si Juan na may mga katangiyang talagang kahawig ng isang babae. Bago tayo tumumo sa aming mga huling pagninilay, idagdag natin na lahat ng teoryang nakakakita sa likha ni Leonardo ng representasyon ng banal na pambabae at ng posibleng salinlahi nito. Itinuturing ng opisyal na pananaliksik ng mga malikhaing haka-haka na walang kaugnayan sa realidad. Matapos nating buodin ang mga pagtutol ng nagdududa na tila winawasak ang posibilidad ng lihim na mensahe, maaari nating sabihing tapos na ang usapin. Ngunit bago yon, dapat nating tingnan ang lahat mula sa ibang pananaw at ilagay ang sarili sa panahon ni Leonardo. Noong 1573 inatasan ng mga mongheng Dominikano si Paolo Veronese na gumawa ng isang obrang huling hapunan na ilalagay sa refektoryo ng kumbento sa Venezia. At ito sana ang papalit sa pintura ni Tiziano na nasira sa isang sunog noong 1571. Ngunit nagpasya si Paolo Veronese na gumawa ng isang kakaibang obra kaysa sa nakasanayan. Pinuno niya ang pintura ng mga unano, hayop at mga akrobat at tagapaglibang at inilarawan ng lahat sa isang masaya at makamundong estilo na nasubukan na niya sa kanyang naunang obra, ang Kasal sa Kana. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagguhit ng huling hapunan ni Kristo sa ganitong estilo ay itinuring na paglapastangan sa simbahang Katoliko kaya tinanggihan ng pintura at nilitis si Veronese ng Inkwisisyon.
Hindi nakulong ang artista pero tinanggal niya ang mga elementong di ginagalang ang tradisyon at pinalitan ang pamagat ng obra mula huling hapunan sa hapunan sa bahay ni Levi. Isang tagpo sa Ebanghelyo ang isang pribadong salusalo ng isang mayamang maniningil ng buwis na bagay para sa ganitong padlalarawan. Mainam ang pangyayaring ito para maintindihan ang kalagayan noon. Dahil kung layunin talaga ni Leonardo na maglagay ng diangkop na elemento at magpahiwatig ng ereheng mensahe, kailangan niya itong maitago ng maayos. Hindi natin dapat kalimutan na ang huling hapunan ni Leonardo ay siguradong sinuri ng mga tao noon at palaging nakikita ng mga monghe habang sila'y kumakain araw-araw. Kung ganito ang pananaw natin, nag-iiba ang kahulugan ng lahat tulad ng pagkakatuklas ng mga guhit. Ang pag-aral sa posisyon ng braso ni Pedro ay hindi sapat para tapusin ang usapin. Bakit na ba sinuri ni Leonardo ng mabuti ang braso ni Pedro? Para mailarawan ng mas eksakto at totoo ang pagkakahawak na iyon, walang duda. Ngunit hindi nito inaalis ang posibilidad na kapag tiningnan ng obra sa kabuuan nito, maaaring sinadya talagang ilagay ang elementong yon upang lumika ng kalabuan, isang maingat na nakatagong pahiwatig ng isa pang kwento. Ganun din ang masasabi para sa karakter ni Juan. Bagaman madalas siyang inilalarawan bilang androgynous, si Leonardo ay nagdagdag lang ng malinaw na pambabaeng katangian at hindi talaga gumawa ng revolusyonaryong hakbang. Kung ang ganitong paglalarawan ay itinuring na iskandalo o hindi angkop sa paningin ng mga tao nung panahon niya, malamang ay hindi na umabot sa atin ang obra. Maaaring na-sensor ito at si Leonardo mismo ay nanganganib na malitis na inkwisisyon. Ang tanging paraan ni Leonardo para may parating ang nakatagong mensahe ay ang maingat na pagtitimpla ng mga elementong biswal sapat upang may parating ang nais niya, ngunit hindi lalampas sa tinatanggap noon. Sa maselang balansing ito, natitiyak ng artista ang kaligtasan ng kanyang obra. Ngayon, gaya ng nakita natin, ang huling hapunan ay dumaan sa maraming ayos at restorasyon, kaya di natin tiyak ang tunay nitong orihinal na anyo. Hindi tiyak kung sinadya ni Leonardo ang paglalaro sa kulay at hugis para lumika ng malabong imahe na maaring bigyan ng iba't ibang kahulugan. Hindi natin alam kung ang kalabuan na nakikita natin ngayon ay bunga ng husay ni Leonardo o basta resulta lamang ng maraming restorasyon at kapabayaan ng panahon. Pero masasabi nating nakabinbin pa ang paghusga dito o dapat pa tayo maghanap ng ibang elemento sa mga obra at buhay ni Leonardo. Kung gusto ninyo, pwede natin itong talakayin sa susunod na video. Sa puntong ito, iniimbitahan namin kayong isulat sa mga komento ang inyong opinyon at ikatutuwa namin kung sino man sa inyo ang may karagdagang impormasyon ay magdagdag pa sa talakayan o sumagot sa mga tanong na nananatiling bukas. Magsulat sa komento, mag-subscribe kung nagustuhan ng video at gusto suportahan ng aming trabaho. Hanggang sa susunod na kwento.